pa lahat yan? Wala. Sa wala-wala lang yan. So, bakit tayo makikinig sa mga malditang posturing ng mga taong discarded na sa Senado and wala naman sa Senado? Ito'y nasa kamay na ng Senado. Kung gusto maging laughing stock ng Senado, di gawin nila ang sinasabi ng dalawa na yan. Napakalaking kalokohan dahil kung meron man dapat katakutan si Chis Escudero, ay yung taong pinagsisilbihan niya bilang waiter kay Lisa Araneta Marcos. Mas malaki ang dapat ang katakot niya kay Marcos, kay Lisa Araneta Marcos. Bakit matatakot si Senator Escudero kay... give me one good reason. Why? Elected niya si Chis Escudero as a senator. Napaka walang hiya naman ang nagsasabi niyan. No? Walang katuturan yan. Yan aksaya. At hindi lang yun. Para lamang matuloy ito mga kalokohan nila, nagsagawa pa sila ng survey laban sa Vice President. Ng Vice President daw ay hindi na dapat makialam sa gobyerno. Bakit nakikialam ba ang Vice President sa gobyerno? Kaya lang naman ang Vice President ay dumudulog sa taong bayan ay dahil ginugulgul nila. Ito ay labag sa Senate rules at labag ito sa Konstitusyon ng Pilipinas. At tama ang sinabi nyo, ito ang opinion ng minority. Pero alam nyo, pag binasa yan, ang prediction ko dyan baka magkaroon lang ng motion for dismissal of the impeachment case. In which case, a simple majority of those present and voting will nullify the impeachment proceedings under the 19th Congress. At miski ito ay tuloy nila, hindi nila matatapos ito hanggang June 30. Marami ng mga legal luminaries. Yung isa nga dyan, I don't disagree with him. I don't agree with him all the time. Pero in this issue, I agree with him. Sinabi na ni Justice Antonio Carpian, matagal na, buwan na nakakalipas. Na huwag na ituloy ang impeachment na yan dahil hindi naman natin matatapos sa 19th Congress ang agenda. Pagdating ng 19th Congress, the fact na ma-abolish ang 19th Congress, lahat that accompanies the 19th Congress, including the rules, including the composition, including the agenda, legislative or whatever, all business stops. Ngayon, kung gusto nila ng minority na ituloy sa 20th, magpasa uli sila ng resolusyon papunta sa Senado for that purpose. Pero may constitutional prohibition na isa lamang impeachment case ang pwedeng dinigin sa loob ng 1 taon against the same person on the same accusations. Kaya maghihintay na ng 1 taon yan. At pag ipinwersa yan ng Senado, which I doubt very much, because maraming business sa Senado ang maalantala dahil sa simpleng kaguluhan na ito at political maneuver lang ng Marcos administration sa buwatan with the Speaker of the House, Martin Romualdez, sa mga personal at political na ambisyones lamang ay susuportahan ng ating Senado? I doubt it, Jade. Kasi unang-una dito sa nakaraang eleksyon, ngayon lang nagpakita ng promyeso ang Senado for being, potential of being an independent Senate. At yan ang will of the people. In fact, sa late absentee ballot, wala ni isa nakapasa sa mga senatorial candidates ng alyansa sa Magic 12. Ito ay nagpapatunay lamang ng utter rejection ng taong bayan, hindi lamang ng taong bayan, kundi ng mga
uniformadong elemento ng ating gobyerno sa kaguluhan na nangyayari ngayon dahil lamang sa mga ambisyones at political dreams ng iilan dyan. So sa aking pananaw, hindi na yan lalaktaw sa 20th Congress. The 19th Congress is different from the 20th Congress. Kaya nga may numero yan eh. Ha? At yan eh, pinagpapa ng isang election lawyer, no? I forgot his name now, but this is the same legal opinion that is prevailing right now. So, para sa akin, ang impeachment laban kay Sara Duterte ay tapos na. At miski idiretso pa nila yan sa, hindi na nila dinggin, magbotohan na lang sila. I doubt kung makakakuha sila ng 16 votes to convict Vice President Sara Duterte. Opo. Within the 19th Congress and even in the 20th Congress. So this is just an exercise in futility. Let us move into the more serious concerns of our people. Hindi yung mga politika-politika na yan. Opo. Opo. Ipipicture out lang po natin yung possible na mangyayari on June 11 na kaado. Doon babasahin yung articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Yung desisyon na ipagpatuloy, itawid sa 20th Congress ay hindi naman po magbabase doon sa iisang senador tulad na lamang ni Senate President Chis Escudero, kundi pagbobotohan pa rin po ito ng plenaryo ng mga senador, miyembro po ng Senado kung itatawid sa 20th Congress. Tama ho ba, Kaado? Miski magbotohan pa nila yan at apurbahan nila eh. Wala nga silang karapatan eh. Yan ay dadalhin. Ang usapin na yan ay dadalhin sa Supreme Court para magkaroon ng clarification. So for the meantime na yan ay nasa Supreme Court, hindi sila pwedeng magtuloy ng impeachment proceedings hanggang June 30. So let's face it, this is an exercise in futility. Maku-question yan sa Korte Suprema pag pinuwersa nila. No? Opo. At sinasabi po ng mga kritiko po ng Senado, ni Senate President Chis Escudero na may delaying tactic, pinapa-delay daw ni Senate President itong ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kayo ho ba'y sumasangayon po doon? Alam nyo, opinion lang yan ng dalawang maldita eh. Si Risa Hontiveros at si Leila de Lima eh. Ba't tayo makikinig sa mga... Unang-una si Risa Hontiveros sa graduation na yan, no? Pangalawa, si Leila de Lima, hindi naman membro ng Senado. Bakit sila makikinig sa mga taong ganyan? Na wala namang agenda kundi manggulo. Anong katahimikan? Anong kaayusan? Anong reforma ang magagawa ng impeachment trial laban sa Vice Presidente? Ganun wala namang executive powers ang Vice Presidente. Ano ba magagawa pa ng Vice Presidente? Lahat ginawa na nila, pati yung kusina. They threw the whole kitchen on her. But saan papunta lahat yan? Wala. Sa wala-wala lang yan. So bakit tayo makikinig sa mga malditang posturing ng mga taong discarded na sa Senado and wala naman sa Senado? Ito'y nasa kamay na ng Senado. Kung gusto maging laughing stock ng Senado, di gawin nila ang sinasabi ng dalawa na yan. Opo. At bukod dyan, Kaado, may nagsasabi din, may mga pahayag din, ilang sa mga kritiko sa pagsasabing natatakot daw itong si Senate President Chis Escudero ay VP Sara o pinoprotektahan ba ni Senate President Chis Escudero si VP Sara Duterte? Kaya ganito inaantala daw itong impeachment trial? Alam niyo, yan ay isang napakalaking kalokohan dahil kung meron man dapat katakutan si Chis Escudero, ay yung taong pinagsisilbihan niya bilang waiter kay Lisa Araneta Marcos. Mas malaki ang dapat ang katakot niya kay Marcos, kay Lisa Araneta Marcos. Bakit matatakot si Senator Escudero kay
give me one good reason. Why? Elected yan si Chis Escudero as a senator. Napaka walang hiya naman ang nagsasabi niyan. No? Walang katuturan yan. Yan aksaya. At hindi lang yun. Para lamang matuloy ito mga kalokohan nila, nagsagawa pa sila ng survey laban sa Vice President. Ng Vice President daw ay hindi na dapat makialam sa gobyerno. Bakit nakikialam ba ang Vice President sa gobyerno? Kaya lang naman ang Vice President ay dumudulog sa taong bayan ay dahil ginugulgul nila. Naglabas ng survey, hindi naman sinasabi sa taong bayan kung sino nag-commission ng survey na yan. Ay lumalabas sino? Strat-based Albert de Rosario Institute. Yan local agency yan, local agent yan. Mga ahente yan ng Center for Strategic and International Studies ng Estados Unidos. At itong Strat-based lately ay nag-empleyo ng isang senior fellow na Amerikano na ang pangalan ay Raymond Powell. So, ang ibig sabihin dito, naratibo ng Strat-based ay galing sa Amerika. At ang nakikialam dito ay hindi lamang si Marcos, hindi lamang si Lisa Araneta, hindi lamang si Martin Romualdez. Ito ngayon ay lumalabas na. Ang nakikialam dito ay mga Amerikano. Dahil dito sa development na ito, ay bakit naman tayo makikinig sa dalawang dalahira na wala namang relevance na sa Senado? Yung isa nga, gagraduate na. Yung isa nga, natanggal sa Senado. Hindi na re-elect. At bakit tayo bakit ang Senado ay makikinig sa kagustuhan ng Estados Unidos? Ano ba tayo? Ano ba papel natin talaga? Magkaharapan na tayo, magkabukasan na ng aklat dito. Opo. Ano ba talaga tayo? Tayo ba yung nagpapakatuta na talaga sa isang banyagang bansa? Yan ang mga lumalabas sa mga Meron mo sabi doon sa survey, Huwag daw ang hawak pong poder ngayon ni Vice President Sara ay Vice President na lamang. In other words, siya ay spare tire. Wala po siyang pakialam sa gobyerno. Ang kinikriticize niya ay yung in defense of her own rights and her own mandate from the people. Tandaan po natin, mas mataas ang mandato ng ating Vice President kesa sa ating Pangulo. Pero siya ba ay nagsalita ukol sa polisiya ng gobyerno? O ang kanyang pagsasalita ay in defense lamang ng kanyang sariling laban sa mga unfair criticisms na nanggagaling, lalo na dyan sa mga kaliwa, lalo na dyan sa mga communist terrorists, lalo na dyan sa mga discarded na ng 2025 elections. We have to move forward. No? Wala ho. Ang nagpapatakbo ng bansang ito ay hindi ang Vice President. Ang nagpapatakbo po ay ang Presidente. So if there is any party that should be held accountable for whatever is happening in our country right now, it is the President of the Philippines. Huwag niyong ibato sa Vice Presidente. Opo. Bago ko lang ipasa kay partner Admar Kaado, alam natin na dahil nga sa pagkaantala nitong sabi nila pagkaantala sa impeachment trial kaya napupuna si Senate President Chis Escudero. Pero sa tingin mo ba ay balido po yung rason niya na sa halip na unahin itong usapin nga sa impeachment ay unahin yung mga panukalang batas na dapat ipasa ng Senado sa natitirang mga araw po nila bago sila mag-adjourn? I agree with Chis Escudero here because the Senate is a legislative body. It's an upper chamber. Ang priority niyan ay gumawa ng batas at sikasuhin ng mga resolusyones na nakaharap sa kanya. The Senate was not primarily tasked by our Constitution to be a trial for anything, to be a tribunal for anything. It is only an additional function of the Senate. Lalo na kung wala namang katuturan at alam naman natin,
O kayo mga kababayan, nabasa niyo na ba yung mga charges kay Inday Sara? Wala namang katuturan eh. Ni hindi sumite yan, hindi yan nasubmit for sufficiency in form and substance sa Committee on Justice ng lower house. Yan in-slam dunk lamang based on an exceptional provision na agad-agad ay pwede nang idulog yan sa Senado. So, bakit sila nagmamadali over something na wala namang pupuntahan? So, tama din. I support the Senate President on his task to finish the agenda for legislation rather than to, sabi ko nga pagkabasa ng impeachment charges, somebody should already move. Mr. Chairman, I move for the dismissal of this impeachment case that has been referred to us by the lower house. Pag may nag-object, magdidebate. Pagkatapos ng debate, division of the house. By a simple majority, pwedeng isang tabi kagad yan. 11 to the 30th, 19 days na lang yan. Aaksayahin pa ng Senado, gagawin pa ng Senado ang kanyang as a forum for politicking. I think the Senate President is responsible enough to sense the true priority of the Senate and what is under the moral ascendancy of the Senate kung ano ang dapat unahin. Hindi siya basta susunod. At alam naman niya that this is a bridge to nowhere. Kaya bakit pa siya sasamparo sa tulay? Yan ang akin lang. Opo. Kado, magandang umaga. Si Admar po ito. Dito naman po tayo sa maaring mabuksan, sakaling maituloy itong impeachment trial na ito. Itong may kaugnayan sa confidential funds. May nakikita po ba kayo na concern sa national security po natin pag maungkat ang usapin patungkol sa paggamit ng confidential funds? Dahil posibleng hindi lang OVP na confidential funds, paano ginamit, ang mabubuksan dito. Pati iba pang mga executive branches, mga opisina ng executive branch, pati na rin siguro sa militar, malalaman kung paano ba nila ginagamit itong confidential fund na maaring makaapekto sa ating national security. Anong nakikita nyo po dito, Kado? Alam niyo, kung yung confidential funds sa pag-uusapan, di dapat, kanino bang confidential funds yan? Yan ba sa Vice President by appropriation of Congress? Yung confidential funds na yan belongs to the President of the Philippines. Ang questionable dyan bakit siya nag-transfer ng confidential funds sa isang appropriation that has never been appropriated by Congress before. Yung act of transfer of the confidential fund from the President ang dapat pagtungkulan ng atensyon ng ating legislatura. Because that is a culpable violation of the Constitution. That is an impeachable act. You cannot transfer under our fiscal policies. You cannot add, you cannot start a fund sa isang provisiones na wala namang existing provision by Congress. Hindi yan katulad na kung may congressional approval ang confidential fund ng Congress ng Vice President, dinagdagan lang ng Pangulo, walang problema doon. Pero wala hong confidential funds ang ating Vice President. Yan ay confidential fund ng Office of the President that was only administered by the Vice President, if you want to be technical about it. Pangalawa, ang paggastos ng confidential fund na yan ay nasa jurisdiction pa ng COA. Hindi yan pwedeng kunin ng Kongreso. Hindi yan pwedeng kunin even by the court, by the Supreme Court. Because of the check and power. Nandun pa sa isang constitutional body, pending pa. At ang
lumalabas clear pa ng COA ang auditing ng Office of the Vice President. So, under what legal, under what logical, under what moral viewpoint is this becoming an impeachment case against the Vice President? Now, patungkol doon sa sinasabi mo yung possible breach of national security, kung yan ay bubuksan, yan ay patutungkulan at didiscusin openly in public when it is supposed to be confidential. It will set a very bad precedent. Hindi lamang doon sa intelligence and other confidential funds or extraordinary funds, kung ano man tawagin nila yan. Lahat ngayon yan magiging subject to auditing, which is a contrary statement. Kaya nga confidential, hindi pwedeng i-audit. Hindi subject to audit. It is at the discretion of the executive that is exercising the expenditure. So, alam mo, sobra naman ang talino ng mga taong nag-craft ng impeachment charge na yan. So lahat ngayon, pagka yung pinayagan nila, lahat ngayon ang confidential, and it might even go to the extraordinary funds ng Kongreso na inappropriate sa executive and to the intelligent funds of our security community will be put into question. It will set a very bad precedent. Pangalawa, kung sinasabi ko na dapat ang tanongin nila dyan ay president, because hindi si Sara nag-transfer ng pondo, yung presidente kung nag-commit ng impeachable act. Bakit yung vice president ay i-impeach nyo for spending mandate that came from his superior? So it's not even logical. No? Kalokohan. It is a political maneuver. Pangatlo, bakit ang hindi natin pagtuunan ng pansin ay yung pondo na ginagastos ng Kongreso at liquidation by certification lamang? Magkano ang confidential fund ni Sara? 125 million? Ni wala pang kalahating bilyon? Samantalang ang Kongreso, ang di umano'y nilulustay ay daan-daang bilyon na only subject to liquidation by certification of the Speaker or the Senate President. Yan ang isang kabalbalan. Kaya ako hindi ko binoto si Pampilo Lacson Dahil siya nagsimula niyang kalukuhan na yung liquidation by certification. Kaya ang bayan yan, bakit hindi subject yan sa auditing procedures? Bakit walang nagko-question yan before the Supreme Court? Samantalang ang malaking pera na yan, ay itutumbas ihahalang tulad mo sa 125 million, sus Mariosep naman. Asaan naman? Huwag naman natin gamitin ang ating siko para mag-isip. Ito, grabe na itong weaponization of powers against political enemies. Pag ito pa rin ang polisiya ni Marcos, ito mismong kanyang reorganization will be put into question. Yan ang dapat natin gawan ng question. Yan ang dapat natin hingan ng accountability, hindi si BP Sara.
Opo, at nabanggit din minsan ni VP Sara na kabilang siya doon sa mga Pilipino kasi may lumalabas sa survey na okay sa mga Pilipino na humarap ang Pangalawang Pangulo sa impeachment para malinawan, malinawan sa naturang issue. Pero nakikita niyo po kaya game si VP Sara na maipagpatuloy kung itong impeachment trial dahil nakikita din niya na lamang siya dito at maaring yung mga naninira sa kanya, lalo na sa administrasyon, may masamang epekto na maidudulot sa kanila, Kado. Yan nga ang sinasabi. Bakit umiiwas ba si VP Sara sa impeachment? Hinaharap naman niya. Tapos doon sa survey na nilabas nila, nagtanong sila ng mga question na, yung mga question loaded eh. Tapos sinasabi ba nila, hindi ba dapat tumigil na si Sara sa pag-criticize sa polisiya ng gobyerno? He's an elected official. Ha? He's not a member even of the party. Umalis na siya sa party ng mayoriya. Ha? Right now, the status of Sara is an independent. Wala siyang political party. So he's not under even the moral ascendancy of whatever moral ascendancy the president has. Is not even under the moral ascendancy or any moral ascendancy that the Speaker of the House has or any political party or any partisan group. She's an independent person. Why are you depriving? Kaya yung pattern na deprivation of expression of speech natin nagiging polisiya na yan ang administrasyon na ito. For which I heard, ang magkakaroon ng impeachment proceedings na ifa-file sa 20th Congress ay hindi si VP Sara. There is now a group that is just waiting for July 1st. And they will file as soon as the new Congress takes office, they will file an impeachment proceedings against the president himself. No? Yan ang dapat pag-usapan na ngayon. Ito kay VP Sara, tapos na itong pahina na ito eh. Itong episode na ito, tapos na ito. Huwag na natin ipilit ito dahil wala na tayong magagawa eh. Sa loob at labas ng batas, wala na tayong magagawa dito. Technical TKO na ito by June 30. Now, sabi ko nga kanina, since hindi naman ito pwede i-take up sa 20th Congress because it will necessitate a refiling in Congress, then it will be brought to the Supreme Court because only one impeachment per year can be heard by a particular Congress. Ngayon, ano ba ang tunay na survey na dapat natin pagtuunan ng pansin? Hindi ba itong 2025 elections? Ano naging pasya ng sambayanang Pilipino? At ito, hindi ito demonstration, hindi ito protest, hindi ito another EDSA, hindi ito rally. Ito ay desisyon ng sambayanan officially through the ballot. Ano ang napatunayan natin dito sa balotang ito? That the Alliance sa Bagoong is only capable of producing one candidate as a winner according to the general election, at ito ay si Lito Lapid. Pangalawa, doon sa late absentee voting, 90% ho ng registered for LAV ay bumoto. Ni isang kandidato ni Marcos, pati si Lito Lapid, ay hindi nagwagi. Zero ang alyansa Bagoong. So anong message na nakukuha natin sa sambayanan dito? Buksan natin ang ating kaisipan. This is a referendum on the first 3 years administration of President Marcos. And according to Solita Monson, wala na raw pag-asa dahil wala siyang pinakita for the first 3 years
Ano ang magiging base natin na meron siyang ipapakita for the next 3 years? At ito hindi survey, ha? Ang mga survey, 1,200 lang. Ang sample, 2,500 lang. Pinakamalaking survey na alam ko. This is 90% of 50,000. Ano ibig sabihin ng 90%? 45,000 late absentee voters, most of which belong to the armed forces of the Philippines and the Philippine National Police, expressed their decision. Kaya nililigaw tayo ng Pangulo dito sa kanyang courtesy resignation ng gabinete, ng lahat ng nasa executive, etc., etc. Pero 3 araw pa lamang nakakalipas in-announce ang courtesy resignation, ay sinabi niya na hindi niya gagalawin yung economic team niya. Eh bakit ano ba ang number 1 problem ng bansa natin ngayon, kundi ekonomiya? Kung totoo na siya is looking for a reconciliation not only with the Dutertes and with the people of the Philippines, itong Pulse Asia survey says that 72% ang economic concerns ng Pilipino. Bakit hindi niya pinagtuunan? So ano ibig sabihin? The economic policies of this government will continue. So the problems will continue. Yung mga nanggurgur kay former President Duterte na ngayon ay may kaso sa ombudsman, ni-retain niya ang 2 Rimulya. Ang Marbil nandiyan pa, at ang kanyang tinalaga na PNP chief ay yung West de Cochillo niya, si Nicolas Torre. Ewan ko kung i-retain niya si Marcos Lacanilao. Pero itong mga taong ito inaharap ngayon sa ombudsman on charges of the Senate for grave abuse of authority. Niretain niya lahat yan. So ano ang pagbabago na nakikita natin napipinto under a Marcos administration? Wala. Ano hinihingi ng tao? Ang hinihingi ng tao, Jade at Atmar, hindi courtesy resignation ng cabinet, hindi courtesy resignation even of the GOCCs. Ang hinihingi ng tao is the courtesy resignation of President Ferdinand Marcos Jr. Yan ang inaabangan ng mga tao that is expressed in the ballot, hindi survey. Certified by the COMELEC. At ang sample, 45,000 persons. Hindi lamang 1-2, hindi lamang 2-5. That is a national survey by itself. So, sa aking pananaw, just like his father lost his mandate in 1984 and 85 and sought a snap election, kung gusto pa ni Presidente Marcos Jr. na magtuloy ng 3 taon, dapat tanungin yan sa taong bayan and he should call for a snap election. Kung hindi siya magre-resign. Ngayon, kung magre-resign siya, mas maganda a peaceful transition of power from the President to the Vice President. But if he will insist, by virtue of what is in our history as a President, then he should get a new mandate from the people through a snap election. And this is the very essence of why we created the 1987 Constitution. Yan ang prioridad ngayon. Yan ang dapat pag-usapan ngayon. Eh, itong mga same old na ito. Sila pa rin nakikita natin. Eh, wala na nga tayong tiwala dyan. Hindi ba sabi ng SWS, negative 10 ng net trust rating ni Presidente Marcos? So under what legitimacy is Marcos still insisting to be the President of the Philippines?
Yan ang mga question, no, na napipinto ngayon. Dahil kukurikin ko si General Browner, hindi ho kudeta ang nangyari. Ang nangyari po is formally 45,000 people, most of which are AFP and PNP, have already withdrawn their support by not supporting any of the senatorial candidates of Marcos. And I would like to introduce that, a new term in the political discourse that is reflected in my column in AsianCenturyPH.com. AsianCenturyPH.com. Hindi po yan, General Browner, kudeta. Yan po ay coup le peuple, the coup of the people. At ano ang aking jurisprudence? Ano ang aking precedence? The 1986 EDSA Revolution, where the armed forces of the Philippines went over the head of the commander-in-chief, went over the head of the president. And instead of protecting the president, the armed forces of the Philippines and the Philippine National Police protected the people. Naulit pa yan noong 2001 when the armed forces of the Philippines, through one general, expressed its withdrawal of support for the sitting president. But in that case, the constructive resignation si Erap. Hindi na siya tumawag ng stop election. Umalis na lang siya at nag-assume na ang kanyang vice president. So that is the only choice of President Marcos now. Bongbong, wag mo na kaming lokohin. Wala kang ibubuga, sabi ni Solita Monson. Kaya wag ka na magpilit dyan na ang picture sa'yo ng taong bayan, ceremonial president ka lang. Hindi nila alam kung sino nagdidesisyon sa likod mo. According to Jaime Marcos, si Lisa Araneta Marcos daw, kakuntsaba si Martin Romualdez ang nagpapatakbo ng bansang ito. Aba wala kaming kinalaman dyan. Ng taong bayan ay walang kinalaman dyan. Ikaw ang inelect ng taong bayan, hindi si Lisa Araneta Marcos, ni walang posisyon si Lisa Araneta Marcos sa gobyerno, at ang Martin Romualdez ay kinatawan lamang ng wala pa yatang 100,000 botante mula sa Leyte. So, yung konsepto ng people power here is expressed in the coup le peuple. The coup of the people. It's a popular uprising, peaceful. So mamili ka na, Bongbong Marcos. Magre-resign ka ba? O tatawag ka ng snap election? Dalawa na lamang ang option mo para ma-regain mo ang integridad mo, ang dignidad mo, at para kung gusto mo pang makuha ang mandato mo. Opo. Kado, nung nanawagan ang presidente ng courtesy resignation, umugong din mula sa taong bayan yung siya na lang yung mag-resign. Pero nang tanungin siya, sabi naman niya, bakit naman siya magre-resign? Hindi naman daw siya tumatalikod sa problema. Anong masasabi mo rito? Alam mo, sanay na tayo pagsinungalingan ng ating Pangulo . Unang-una, sinabi niya, labag siya dyan sa impeachment ni Sara dahil it will only serve as a storm in the teacup. At totoo naman, talagang nagulo lang ang bansa. Hindi ba? Pero, nung nagdesisyon na si Martin Romualdez na ituloy yung impeachment. Sabi niya, no, we have to go with the process. Congress has made the decision. Sanay na tayo sa ganyan . Napangakuan tayo ng 20% na bigas.
Eh ngayon, pinipilit niya maging 20% ang kilo ng bigas. Pero anong ginagamit niya? Pera natin. Hindi polisiya. Hindi reforma ng agricultural sector. Hindi magandang pagpapatakbo ng ating farming. Hindi pagsuporta ng ating mga magsasaka at mangingisda para sila mag-produce ng mas marami. Ang ginagamit niya is intervention of economic factors. Naalala ko tuloy si President Ramon Magsaysay. At sinabi ng kanyang agriculture secretary noon sa kanya is, bakit ba hindi natin maayos ang problema natin sa bigas? Bakit ang presyo ng bigas ay tumataas? Nagreklamo ang mga tao. Ang sabi ng kanyang mga advisors, wala ho tayong magagawa dyan, Pangulo, dahil yan po ay the law of supply and demand. Ang sabi daw ng ating presidente, kung yan ay isang law of supply and demand, bakit hindi natin i-abolish yan? So, ayan mga kabansa, no? Ay ina-abolish po. This President Bongbong Marcos is trying to abolish the law of supply and demand. Since hindi niya maayos yung supply sa demand, inaayos niya yung supply. At ang ginagamit niya, imbes na subsidizing yung farmers, yung pera ibigay sa farmer, para ang farmer ay maayos ang kanyang sitwasyon at ang kanyang produksyon. Increased production. Ang ginagamit niya ay pera ng bayan at ang kanyang sinasubsidize is the trading system, yung pricing. So, para makapagbigay siya at yan ba ay pagkalahatan niya 20% ng bigas na sinasabi nila, pambihira siya. Umasa tuloy si Gwen Garcia ng Cebu, ma-sidetrack ko dyan sa 20% ng bigas na yan. Hindi naman dumating. Kaya natalo si Gwen Garcia. Kaya Gwen, sorry kayo na lang ni Bongbong mag-usap dyan. Areglohin nyo na lang yan. Dahil hindi na tuloy, sabi ng Comelec, bawal. Okay. Ilang pang may flood control projects siya na sinabi, nasaan yung mga flood control projects na? O kung wala yan, nasaan ang liquidation yan? Sino ang? Wala eh. Walang delivery of basic services, walang delivery of infrastructure, walang delivery of projects. At yung para sa projects, na program funds, nilipat pa sa program funds para diretsyo nilang maipabudbud sa kanilang mga supporters bilang ayuda ang pera ng sambayan ng Pilipino. Hindi na ito katawa-tawa. Hindi nakapanipawala itong Pangulo na ito. Ang mga binabasa niyang speeches ay hindi naman nagkakatotoo. Sabi nga ni Solita Monson, huwag natin pakinggan si Marcos sa kanyang sinasabi. Tingnan natin kung ano ang kanyang ginagawa. Wala po. Walang gawa, puro ngawa. Paano naman sa bayan ng Pilipino? Another 3 years? Excuse me. The people have spoken. And this people power this time is expressed not through our feet, but through the ballot. Kaya documented ito, makinig ka, Mr. Marcos. These are the signs of the times, the handwriting is on the wall. Your armed forces of the Philippines, hindi sa officers ranks nagsimula. Kaya hindi ito kudeta. Opo. Nanggaling ito sa mismong rank and file. Kaya makinig kang mabuti. Baka mapunta ito sa usapang hindi magaling. Ayan. Alright, Kado, maraming salamat po sa inyo pong oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon ngayong umaga. Sa ulitin po, mabuhay po kayo.
Mabuhay kayo at sana naman ay maintindihan ng sambayan ng Pilipino ang mga political theories na aking i-present sa inyo ngayon at sa aking pagbabasa ng prognosis ko ano ang mga future political events na mangyayari dito sa ating mahal na inang bayan.